So, hi guys, Coach V here. So, welcome back sa TMT channel natin. Dito, where we teach Forex trading tips for beginners. In this video, sasagutin natin yung isa sa mga most common asked questions natin. Ang dami kasi naming natatanggap na mga questions sa comments. So, parang lagi nilang tinatanong is, Coach, as a beginner, ano ba yung mga indicators na dapat naming gamitin or yung pinakamagandang gamitin, especially pag nagsisimula pa lang sila? So ako personally, ito yung mga 3 indicators na ginagamit ko, especially nung nagsisimula pa lang ako, Pero syempre, reminder lang, itong ginagamit ko siya is this is only for reference, Pero syempre maganda pa rin na meron tayong sariling strategy na na-craft. Kumbaga ako kasi nung nagsisimula ako, itong mga indicators na to, ginagamit ko siya as confluence, So yun ang pinakamagandang gamitin nyo pag nagsisimula pa lang tayo, okay? So number 1, ang isa sa mga una kong pinag-aralan noon is yung EMA or also known as Exponential Moving Average. So andito tayo ngayon sa TradingView. Ayan, setup ko lang para makita nyo. So moving average. Ayan, moving average exponential. Meron na kayong makikita agad, 'di ba? Ayan. So pagka open natin, ang ginagawa ko is punta agad ako sa settings. Okay, and yung length nung nagsisimula ako, lagi ko siyang nilalagay as 200. So bakit nga ba, Coach, 200 ang ginagamit ko? Kasi para sa akin, yung 200, yung market direction kasi tinitingnan ko siya on a holistic view, Para mas nakikita ko siya yung kabuuan niya. Hindi ko lang tinitingnan yung pinaka recent, but rather tinitingnan ko yung yung kumbaga sa pizza, yung buong pizza ang tinitingnan ko, hindi lang yung slice. Okay? So, number 1, ayan nga, open na yung natin, yung EMA natin, And then, the way I use this, yung pag-determine ko ng market direction, kasi 'di ba sa mate formula nagsisimula tayo sa M. So, ginagamit ko siya, kunyari nakikita nyo dito, nasa baba, nandito yung EMA, ito yung current price niya, 'di ba? So nakikita natin na nagsisignal siya na uptrend siya. Okay? So ngayon, dahil na-determine ko na yung market direction na uptrend siya, so pinakasimpleng bagay lang na ginagawa ko is maghahanap na ako ng mga support. So yan, tandaan nyo guys, EMA, isa sa mga una kong pinag-aralan. So number 2, Fibonacci retracement. So punta tayo dito sa TradingView, ito. O nga pala guys, another tip, feeling nyo lagi nyo siyang gagamitin na indicator. Maganda pala na lagyan nyo na siya ng star para nasa favorites na siya and easy access na rin kayo. Okay, so Fib retracement. So ito siya, naka-star na siya sa akin, 'di ba? So pupunta ako dito, ayan siya. Okay. So Fibonacci retracement, ang purpose ko nito or kaya ko siya ginagamit, it's because, 'di ba, trend follower ako na trader. So yung Fib retracement, gagamitin ko siya in such a way na hahanapin ko yung retracement or yung possible na kung saan titigil yung retracement and then doon ako maghahanap ng opportunities for trade. Pero syempre dapat inline siya sa support area natin. Let's say ito, sa example natin or sa chart na pinapakita ko ngayon, uptrend siya. So dapat yung hahanapin ko is yung support and also yung Fibonacci retracement is naka-align siya sa mga Fib values. Okay? Number 3 indicator, yung RSI or yung Relative Strength Index. So punta ulit ako, indicators, ayan. Tapos type nyo lang RSI sa keyboard nyo and then dito siya lalabas. Ayan, Relative Strength Index. So kung makikita nyo dito, nung time na pinag-aaralan ko siya, yung RSI, ang pinaka main rule lang naman dito is kapag nasa 30, which is 30 and 70, oversold and overbought. Okay? So pag nasa 30 siya, it means na pwede ka na mag-buy. Or kapag nasa 70 and above ka,
pwede ka na mag-sell. But of course guys, hindi nyo siya gagamitin na parang Bible It's more of like i-align nyo pa rin sa mga confluences nyong nakita. Hindi nyo siya pwedeng gamitin na porket nasa 30 is bibili na kayo agad. Hindi siya ganun, okay? So mas maganda na i-align nyo din sa iba para mas meron kayong conviction and mas maganda yung probability nyo sa mga trades nyo. Okay guys, so ito check natin siya ngayon. Punta tayo sa backtest, no? Para at least ma-determine din natin kung paano natin siya nagagamit. Okay? So, kung makikita nyo, ito, right now, sa muna ako focus muna ako dito sa EMA. Bigyan ko kayo ng example. So, nakikita natin yung EMA or yung EMA nasa taas siya, 'di ba? Ito yung current price niya. So, ibig sabihin, kapag ganyan, kapag yung price nasa ilalim, tapos yung EMA nasa taas, this is a good opportunity for sell. So, ayan. Let's say, assuming na papasok na ako dito sa trade. So, syempre, pasok tayo dito. Ayan, no? So, sabihin natin dahil day trader ako, probably, ang pwede sa akin is 20 pips. 20 pips lang, 1:1. 20 pips SL, 20 pips na TP or take profit. So ayan, and then tingnan natin kung paano siya mag-play out using EMA. Okay? Ayan. So in a matter of 3 hours, 'di ba? Siya agad TP kasi maganda siya because may mga nakita tayong resistance rin dito. So, kinombine ko yung EMA and yung power ng resistance. So, maganda yung naging conclusion or yung probability ng trade ko. Kaya, mas naging siya. Kaya nakakita tayo dito ng take profit. Okay? Indicator number 2. Di ba kanina na-discuss din natin to, yung Fibonacci retracement. So, kung makikita natin, di ba, sa Euro-USD 1 hour time frame, nakita natin na downtrend siya. Okay? So, the way na ginagamit ko ang Fibonacci retracement is until 0.78, no? Yun ang pinaka-allowable ko for retracement, no? Once na lumagpas na siya dyan, hindi ko na siya kakalimutan ko na siya yung downtrend niya, no? So, until 0.78 ako dito. Alright? So, kung nakikita natin also, binangga ko rin siya, 'di ba, dahil sell tayo, no? Meron ding resistance dito. Itong area na to, tsaka to. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari once na na-measure natin yung retracement kung hanggang saan siya possibly before siya mag-bounce. Okay? So, ayan, forward. Ayan. Okay. Forward, ayan. Natin, ayan. So, eventually, no, bumaba siya, no? Yung bumaba siya, so nakita natin na ang lakas ng downtrend niya at the moment for this yung binacktest natin. Kaya yun nga, importante sa fib retracement is hahanapin nyo kung saan yung sweet spot nyo. Pwedeng hanggang 0.78 kasi may mga ibang traders na hanggang 0.50 or 0.38 lang. So as you go along, hahanapin nyo kung saan yung pinaka sweet spot nyo or kung saan nyo mas comfortable kayo na yung retracement is hanggang dun lang sa level na yon. So number 3, RSI or yung Relative Strength Index. So kung makikita natin right now sa screen natin, ibang pair naman tayo, USD JPY and 1 hour time frame. So kung makikita natin yung sitwasyon, 'di ba? Market direction, uptrend siya, paakyat. Tapos may mga higher highs and higher low. Tapos currently andito tayo sa support. Ayan, minarkan ko na siya. So that's number 2. Tapos number 3, makikita natin yung RSI below 30 siya. Okay? So, anong gagawin natin kapag ganyan? May mga tatlo tayong confluences. So, tingnan natin kung ano mangyayari next. Of course, same drill pa rin, no? Long position. And then, lagay natin, no? 20 lang ulit for day trading lang, no? 20 pips, stop loss, and 20 pips, take profit. Okay? Press OK. Ayan siya. Then, tingnan natin next. Ayan. So, apparently, umakyat siya, no? In a matter of 3 hours, no? Or sabihin na natin 2.5 hours. So, nag-take profit tayo ng
20 pips. So yun ang importance din ng backtesting kasi pwede natin i-mix and match yung mga confluences na nakikita natin. Okay? Ito guys, no? So back to ulit tayo, backtesting. Pero this time, i-incorporate na talaga natin yung mate framework natin or yung mate strategy. 'Di ba nakikita natin ngayon sa screen na yung market direction natin is downtrend. So kapag downtrend, hanap tayo ng mga sell opportunities. So tingnan natin kung ano mangyayari sunod. Forward. Yan. Okay, dahan-dahan lang, forward. Syempre, patience game dito, 'di ba? O ayan, sakto, no? Meron tayong area of alignment din dito. Kita din natin. Okay? And yung EMA nasa taas pa. And meron tayong confirmation candle na engulfing. And sakto rin, no? Nasa bandang 80 yung RSI, no? So upon checking, no, so maganda yung confluence natin, 'di ba? Nag-80 na, nasa 80 yung RSI, tapos nakita natin na pa-drop na siya. Okay? So yan. So RSI check, confirmation candle check, area of alignment check, market direction check. So ang next na lang is yung exit plan, yung nahuhuli or yung kulang na lang. So punta tayo short position, no? So, syempre, ano pa rin tayo? Sige. 20 pips. SL and 20 pips take profit. Okay? So, tingnan natin next kung ano mangyayari. Okay? Ayan. So, eventually, nag-take profit na siya. Makikita nyo talaga yung power ng yung mate formula natin. No? Na kapag na-combine nyo siya, lahat ng mate natin, tapos may mga confluences kayo ng mga indicators. So, ang ganda talaga nung probability of trading natin. Okay? So, ayun guys. I hope marami kayong natutunan sa video natin na to, no? And of course, if you want to learn more about trading, marami tayong mga videos dito sa channel natin dito. Or also, you can click the link below. Okay? So, see you guys sa next video natin. Bye-bye!